Hello, welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Filipino Horror. Nandito tayo ngayon sa TPC Studio kung saan tinatalakay natin at binabalangkas yung mga magagandang usapin, especially yung viral ngayon na si Yoshi, o also known as Lakas Tama. Bago natin umpisahan ng ating talakayan, magpapakita muna tayo siyempre ng isang suporta para sa kaibigan. Yes, sir. Check out on the screen. Muli po sa ating mga giliw na taga-subaybay, ito kong ipakilala sa inyo. Ang kape nagigising sa magandang kinabukasan ng lahat. Kape sa street. Alam niyo na yan kung saan matatagpuan. Like nyo yung page, tapos i-share nyo. Fine. Thank you. Dito lamang matatagpuan yan sa may bayan ng Tansa, Cavite. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng Japanese content creator na si Yoshiyuki Kobayashi o mas kilala bilang si Lakas Tama dahil sa pananakit at pagbabanta sa kinakasama niyang si Jasmine Sopeteran at pagmamay-ari ng ilang hindi lisensyadong baril at mga bala. Tama. Ano nga pala nangyari sa kanya? Ano kasi siya may kinakaharap siyang yung kaso, yun ang base sa research ko eh. Ang dami niyang kinakaharap na kaso ngayon. Dahil nasira na rin naman ng pamilya ko. Mandami na tayo ng pamilya. Nang may pamilya. Ano, ako lang sira ang buhay. Dahil ako tapat sa... Bagay, kasalanan ko yun. Pero damay-damay dapat to eh. Hindi lang yung ako ang sira ang pamilya. Ayun sa aking research na nireklamo siya ng kanyang relasyon ngayon at kinakaharap niyang mga ilang kaso at research ko na may kaso siya na RA 9262 Violence Against Women and Children at RA 10 591 Comprehensive Ammunition Regulation Act. Ibig sabihin meron siyang mga armas Nahawak. na hindi lisensyado. Hindi lisensya. Yun ang medyo mabigat. Kasi sa pagkakaalam ko, base sa mga researcher din natin na na-inform ako kanina na yung case na possibility na pwedeng ipataw sa kanya is actually not available. So medyo mahihirapan siya rito. Ang pagkakamali niya for the first place, kasi ang ganda na ng progress niya doon sa Japan eh. Yun nga. Tsaka doon siya actually umani ng papuri at mga yung fame niya doon sa Japan. Tapos biglang parang pagdating niya rito sa Pilipinas, parang downfall. Not even downfall. Yung rock bottom ng kanyang situation tsaka yung career niya ngayon. Ako kasi may napapanood din kasi ako, talagang kita mo sa mukha niya, depressed. Parang yung emotionally wrecked. Talagang sirang-sira ngayon talaga siya ngayon. Sabi pa nga sa akin ng researcher natin, by the way, shoutout nga pala para kay admin, kay Roginil. Siya yung nag-inform sa akin na sabi Laban siya behind all his action kung bakit ganun. Pero for me, number one, dapat nasangkap natin, especially if you were influencer, kailangan kontrolado mo eh. You really need to control your emotions. Yes, sir. Especially, marami ka nang na-influensya na tao. You really need to have a solidified fundamentals na para mapakita mo or kung paano mo magagamit yung iyong influence, kung paano ka makakapagbigay ng napakagandang ehemplo para sa lahat ng mga viewers mo, mga pumapalo at humahanga sa'yo. Kasi pangyayari sa kanya parang self-centered ang nagaganap, na sa kanya palagi yung nangyayari. Parang laging problem or negativity yung na-spread niyang influence sa tao. Mahirap din kasi yung pag gano'n, no? Pag influencer ka kasi, ang kailangan mo iayos na yung pamamaraan o pamumuhay mo sa dating natural ka lang. For sure. Kumbaga, hindi mo pwedeng isiwalat lahat ng nararamdaman mo, especially yung mga ganyan negativity. Gusto pa naman kami bigyan ni Mami ng panegosyo. Alam mo yun? Paano matutuloy yung mga gusto ko? Wala nga ang focus sa buhay eh. Wala ang focus sa buhay. Kaya nga naghanap ako ng partner na makakaintindi sa akin eh. Nakita niya, tinatawanan niya ako. Tawanan niya ako sa personal, Actually, it's under your responsibility na kailangan maging matatag yung iyong kalooban dahil hindi lang ikaw or your own family yung iyong pinoprotektahan, kundi yung mga viewers at mga naniniwala sa iyo. So, sa madaling salita, kapag naging influencer ka, hindi lang actually ikaw na eh. Iba na. Lalawak na yung responsibility mo. Kaya sabi nga nila, to be a superhero is not actually an easy. Di ba? Ngayon na. So sa madaling salita, meron siyang case na kinakaharap ngayon
Mas okay sana kung nangyari sa kanya katulad ni Looney or ni Haring Mangi eh. Oo. Si Abab ko. Oo. Di ba? Parang nakalis pa rin sila. Although, ang bigat na rin ng kasong kinakaharap nila, at least nakalabas pa rin sila. Or naitutuloy pa rin nila yung pagiging social media influencer nila. Ang nangyari kasi sa kanya, parang recently, bago siya makulong, parang sinisisi niya si Boss Toyo yung pangyayari. Oo, Parang may something na i-reveal daw siya pagbalik niya sa pagbalik Japan. niya sa Japan. Kaso, ang nangyari, parang medyo bitin nga sa ating mga viewers na hindi niya na-i-reveal yung mga dapat niyang i-reveal regarding daw sa lahat ng mga social media influencer na nalaman niya under the table. Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na? Surya? Kamusta na? Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, ano yun yan, isa-isa yun. Pag nalipad na tayo, para hindi lang ako isira ang pamilya. Na yun nga yung parang i-research natin ngayon. Para sa mga viewers natin, tatakil natin yan ng dive deeper kung ano yung kanyang mga dapat na i-reveal. So don't forget na sana sundan nyo kami sa mga susunod pang episode nitong ating TPC Studio or the Filipino Core. I-reveal natin yan kung ano yung mga possibility na pwedeng i-reveal niya regarding sa mga nalaman ni Yoshi tungkol sa mga influencer na nandito. May mga updates yan na dapat nating pagkapukusan or antayin natin ng sabay-sabay para mas maintindihan pa natin ng mas malalim ang naging issue ni Yoshi. Tsaka yung parang hindi masyadong cleared kung bakit niya biniblame si Boss Toyo doon sa pangyayari. Tapos after nga nun, yung mga naganap, bago siya bumalik ng Japan, na-aresto siya. Yun. Wala na tayong masyadong nalakip na impormasyon regarding to that kasi under procedure pa siya ngayon sa batas. Kaya parang medyo lutang tayo sa mga pagkakataon. Pero meron tayong isang pakakaabangan na i-research natin at itatakil dito lamang yan sa channel ng The Filipino Core. Kung ano yung mga possibility na maaari niyang i-reveal na sinasabi niya, nasasabihin niya pagbalik niya ng Japan. So itatakil natin yung dive deeper kung ano yung mga maring possibility na sasabihin niya dapat. Maiyahain natin yun ang mainit-init sa kanila. Mismo. Sa ating mga friends behind the camera. So stay tuned and see you guys next time. Dito lamang yan sa The Filipino Core. Peace out!